Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Nagakalipay kita kay nakasimba o nakaalagad sa Dios dinhi kabuntagon o dayag kayo nga atong mga pagdaig sulbo ngadto sa trono sa Dios. O mudangat gani ang pagdaig diha sa trono sa Dios, ang sukli niini mao nga ipakanaog sa Dios ang iyahang grasya, ang iyang panalangin kanato. Hallelujah. O makabaton kita o pabor gikan sa Dios. Mao ni ang nindot kaayo sa kinabuhi nato sa pagdaig tungod kay dunay pabor sa Dios nga ato maangkon. Hallelujah. Pabor sa kaayuhan sa atong mga lawas. Kung nag-anhi ka nga doon kay balatian o niya nagdaig sa Dios, muhol pa ang kayuhan sa atong mga kalawasan pinaagi sa gahom sa Dios. Nag-anhi ka nga masulubon o niya nagsimba ka sa Dios, muhol pa kanimo ang kalipay nga gikan sa langit. Hallelujah. Talagsaong kalipay. Nag-anhi ka nga gibati nimong kakulangon sa kinabuhi, ang Ginoo magabubo sa iyang panalangin ug hupngon ka, punon ka sa katagbawan sa kinabuhi. Praise God. Mao ni ang Dios maigsoon nga atong gisimba niini kabuntagon. Ato daw palakpakan og daygon siya. Praise God. Karong buntag atong gi-celebrate ang Father's Day. Usahay kini siya murag dili kayo dako sa simbahan, no? Dili pare sa Mother's Day, uban pa nga mga celebration, doon ay mga backdrop, doon ay mga presentation, pero kaning mga adlaw sa tatay, murag di kaayo gihatagan og dakong bili og kahulugan. Pero dinhi sa simbahan karong buntag atong gihimo kining special day para sa mga tatay. Amen. Dili lang sa mga tatay, kadto maigsong nag-perform sa ilang duty as tatay. Hallelujah. Uban nato wa nay mga nanay sa atong pamilya, unya kitay inahan, kita pagi tatay, ang nga nato inatay. Inahan unya tatay. So, ang tanan nga mga tatay karong buntag atong hatagan silang pasidungog. Ingon sa Bible, give honor to whom honor is due. Ang ayan og takos gayud og mudawat og pasidungog ang mga amahan, ang mga tatay nining kabuntagon. Mao nga ato silang hatagan og special nga dapit sa simbahan kamong mga nanay ug mga batan-on palihog padapli atras usamo. Unya katmong mga tatay naas likod inyo ning adlaw, sige, palihog, tanang tatay, anhimos tubangan, kay dunay dapit para special ni para sa inyo karon. Okay. Hallelujah. Alright. Apil na tong naghuna-huna pa nga matatay. Di pa ka tatay, pero huna-huna pa ka. Okay. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Amen. Palihog sa atong aser, kung doon ay mga tatay nga na late, aser sila din sa tubangan, no? Dala sila din sa tubangan. Kay mao ni ang atong ihatag kanilang kadungganan bisag unas tanan kanang paghatag nila og dapit sa simbahan kanang maplastar ba sila isip mga special nga mga binuhat sa Dios nini kabuntagon. Praise God. Hallelujah. Sa mga tatay atong gi-appreciate kamong tanan tungod sa inyong hago, mga hard work nga inyong gihimo alang sa inyong mga anak ug alang sa inyong pamilya. Praise God. Sa mga tatay mananagat, doon na ba'y mga fishermen din, mga mananagat? Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Atong gi-appreciate ang mga mananagat, katong mga nanagat nga mga tatay,
Katong mga mag-uuma nga mga tatay, katong dunay uma nga mga tatay, ambot ug dunay bay mag-uuma dinhi nga mga tatay, katong dunay uma. Bisan dili iniktarya. Brother Will, praise the Lord, dunay mga umahan nato, no? So amo gihapon gi-appreciate sa church ang inyong mga hago. Aside ta sa mga mananagat nga usahay sa laod, mag-utaw-utaw kag pila ka oras dito sa laod, pila ka adlaw sa laod, unya dili baya sayon, no? Sa laod nga ang imong paglaom sa kinabuhi ka na lang imong gisakyang gamayng pambot, no? Moro na imong paglaom, mao nga dili sayon among gi recognize ang inyong hago, ang imong hago, Brad, ingon nga mananagat. Sa mga mag-uuma, dili sayon sab, sayong magmata, unya magdaro, magbantay sa tanom, ug uban pa nga buhat diha sa pagtanom, amo sab nga giisip nga kini usa ka dako kaayong hago, ingon nga amahan. Sa mga amahan nga OFWs, kato mga nagtrabaho sa abroad, doon natin mga fathers nga naaron sa siguro sa mga nasod, ubang nasod gawa sa Pilipinas, nagtrabaho sila, si Brad Ronald, naaron sa barko, nagutaw-utaw gihapon, o uban pa natong kaigsuunan nga naa sa gawa sa nasod, ato gihapon silang gihatagan og pasidungog, appreciation sa ilang mga hard work, alang sa ilang mga anak o sa ilang banay. Alang sa mga office workers, katong nagtrabaho sa opisina, taas daw katong naa sa opisina, doon na yung mga trabaho sa opisina. So, salamat sa Ginoo kamong nasa opisina, dili sayon, magmata sa hustong oras, mag-uli sa hustong oras, usab, aron sa pag-comply sa inyong trabaho sa opisina. Mga businessmen, katong mga may negosyo, nagnegosyo, taas ang kamot nato mga tatay nga dunay negosyo, katong nagbaligya og mga bisan unsa na lang tinda, nagbaligya nagbaligya para sa paginabuhi. Hallelujah. Dili baya sayo, no, kanang mga nagnegosyo, mga servicemen, katong dunay karpentero, pedicab drivers, katong bisan unsa nga trabaho, serbisyo, sukli, serbisyo, alang sa panginabuhi. Itaas daw inyong kamutsab kung niya mo karon. So, sa tanan nga niya karon nga dunay amahan nga responsibilidad sa ilang mga anak, atong palakpakan sila makigsuunan. Praise the Lord. Hallelujah. Ako ug ang simbahan karong buntag nagsalute kaninyo. Okay? Saludo ko sa inyo isip mga amahan. Praise the Lord. Dunay dako nga panginahanglan sa mga amahan karon. Dako nga panginahanglan sa kalibutan sa amahan nga magkinabuhi diha sa tahas nga gihatag sa Dios kanila. Aside sa tahas or trabaho nga gihatag kanato sa atong panimalay, ang Dios usab dunay tahas, dunay trabaho nga gihatag sa mga amahan alang sa inyong panimalay, alang sa inyong anak o alang sa katilingban. Ang hinungdan usahay nganong nga ang simbahan mahuyang, ang simbahan walay igong gahom, ang mga kabatanunan o mga kabataan atong nahibalan sa atong panahon nga maoy nalambigit makadaghan sa gidili nga mga droga, premarital sex. Dunay mga kabataan nga sa sayong tuig sa ilang kinabuhi naglambigit na sa immoral nga kinabuhi, mga gang activities, or bisan pa sa mga makasas or sala nga mga butang nga na-involve ang mga kabataan. Kini tungod kay dunay mag-amahan nga wala mag-fulfill o wala magbuhat sa ilang tahas o responsibilidad in molding their children and their generations. Wala nato mahimo ang atong tahas sa pag-umol sa atong mga kabataan o sa atong kaliwatan.
Ang Biblia naghisgot mahitungod sa makaliwatan, generations. Mao nga kamong kitang mga amahan dunay dako kaayo nga tahas, rule, dako kaayo nga buhat sa ato maigsoong pag-andam sa next generation. Atong mga anak, atong mga apo kita gihatagan sa Dios og kaakuhan, responsibilidad aron atong umulon sila pinaagi sa tahas nga gihatag sa Dios kanato nga mamahimo silang sunod nga kaliwatan nga nag-alagad sa Dios. Sunod nga kaliwatan nga magamit sa Dios alang sa iyang kahimayaan. Sunod nga kaliwatan nga maghatag og kahayag niining mangitgit nato nga katilingban. Hallelujah. Nian nato maigsoon ang dako kaayong responsibilidad. Mao nga niining kabuntagon buot nako nga i-share kaninyo, ihatag kaninyo kining sermon mahitungod maigsoon sa mga klaseng amahan according sa Biblia. Mga amahan nga wa kinhanglana o dili kinahanglanon nga atong sundon. Unya ikaduha maigsoon mao ang klaseng amahan nga angay nato nga sundugon o angay nato maigsoon og hatagan og pagtagad. All right. So adto ta maigsoon sa mga character sa Bible aron mahimong sayon og simple sa atong pagsabot maigsoon kung unsa ang klaseng mga amahan nga dili angay nato nga sundugon o sundon sa atong kinabuhi isip mga amahan. All right. Number 1, ang unang amahan maigsoon nga ayaw og dili maigsoon maayo nga atong himuong panag-ingnan sa atong pagkaamahan mao si Lot. All right. Amen. Si Lot. Kini si Lot maigsoon nahibal-an nato nga iya maigsoong gipahiluna, ang iyaha maigsoong balong-balong, ang iyang tent maigsoon, iyang gibutang duol gayud sa Sodoma. All right. Mao kini ang istorya mahitungod kang Lot maigsoon. Sa diha nga miabot ang panahon nga gikinahanglan magbulag sila si Abraham og si Lot. Si Lot pag umangko ni Abraham, nag-uban siya gikan sa panawagan ni Abraham sa Ur of Chaldes hangtod maigsoon didto sa dapit sa Sodoma Gomora. Og didto maigsoon naglambo ang ilang mga karnero, naglambo ang ilang mga kabtangan og nag-ingon maigsoon si Abraham tungod sa paglambo sa ilang mga kabtangan diha maigsoy argumento kanunay between Lot and Abraham. And so si Abraham naka-decide, Lot, magbulag ta kay dili pwede mag-uban ta kanunay. Alright, kay kung mag-uban ta kanunay, magsigig away ang ato mga trabahante, magsigig away og sungag ang atong mga kabakahan, ang atong mga karnero, magkalibog ang mga tao. So magbulag ta. Alright, let us make a separation. Let us separate. Unya, dinhi maigsoon, miabot ang panahon sa separation between Abraham and Lot. O ato nakita maigsoon ang pagpili ni Lot. Sa diha nga gibulag maigsoon ni Abraham, gihatagag pagtugot ni Abraham nga magbulag sila. Gipapili ni Abraham si Lot kung asa siya mupili. Hallelujah. O dinhi nakita maigsoon ang kasing-kasing ni Lot. Nakita maigsoon ang inclination ni Lot. Nakita kung unsay gana o kagana ni Lot maigsoon. Genesis chapter 13 verses 8 through verse 13. So Abraham said to Lot, "Please let there be no strife and disagreement between you and me, nor between your herdsmen and my herdsmen." Doon na maigsoy dispute, doon na away kanunay batok maigsoon sa ilang mga trabahante. And so, ingon si Abraham, di na ni pwede, magbuwag na ta, para ang imo-imo, ang ako-ako. Is that the entire land before you? Alright, gipakita ni Abraham, si Abraham maigsoon, mas tigulang kang Lot, kay siya maigsoon, uyuan man ni Lot. Pero iyang gihatagan maigsoon og pabor si Lot sa pagpili og una kung asa siya ang nahibilid sa pagpili iya ni Abraham. All right. Nakita nato dinhi maigsoon ang kasing-kasing ni Abraham dili siya hakog
Dili siya dalo, maigsoon. Iyang gihatagan og pabor si Lot sa pagpili. Alright. Unya sa pagpili, maigsoon, nakita ang tinuod nga pagbati. Nakita ang tinuod nga kasing-kasing maigsoon ni Lot. Dinhi ato nakita maigsoon sa Bible. Ingon dinhi, is that the entire land before you. Ang tibuok patag sa yuta, imong nakita. Please, he said, separate yourself from me. If you take the left, then I will go to the right. All right. Kanindot no? Isa, kung kini imong pilion, adto ko diri. Kung diha ka magpili, anhi ko dinhi. So iyang gihatagag pabor si Lot maigsoon. Ingon dinhi, I will go to the, if you choose the right, I will go to the left. So Lot look and saw that the valley of the Jordan was what? Well watered everywhere. Ang pagpili ni Lot, ang pagpili ni Papa Lot maigsoon, nagtanaw siya sa kagana sa lugar. Nagtanaw siya maigsoon nga ang lugar tambok kaayo ang mga kahoy, punong kahoy, tambok kaayo ang yuta. Ingon dinhi, well watered everywhere. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. It was all like the garden of the Lord. All right, naintay siya maigsoon sa iyang nakita. Nadani si Lot maigsoon sa katahom sa iyang nakita. Ang iyang pagpili maigsoon, iyang gibasi sa iyang nakita. Iyang gibasi maigsoon sa kaprodukto sa maong dapit maigsoon. And then, so look and saw that the valley of the Jordan was well watered everywhere. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. It was all like the garden of the Lord, like the land of Egypt. As you go to Zoar at the south end of the Dead Sea, then Lot chose for himself all the valley of the Jordan as he traveled, and so he traveled so they separate one each other. So nakita niya, alright, unsay valley, patag. Nakita niyang kasayon, nakita niya maigsoon ang kaadunahan, nakita niya maigsoon ang siguro kaproduktibo sa lugar, nakita niya maigsoon nga dunay SM, nakita niya dunay Robinson, nakita niya maigsoon nga maayo ang dalan, ing sa anhi ko dinhi. Kay murag daghang sounds, daghang nindot, daghang mga nagkislap-kislap, kislap nga mga suga. Alright, dunay mga tingog maigsoon nga hilabihan kagana, and sa anhi ko dinhi. And so they separated one from each other. So Abraham settled in the land of Canaan, and Lot settled in the cities of the valley and camped. Alright, listen. What did he do? He camped. Nagkampo siya, nagbutang siya tent as far as Sodom and lived there. Alright. Wa pa siya musulod sa Sodom. Naa pa siya dool sa Sodom. Alright. Mga fathers, pagbantay mo kay basin ang inyong banay, inyo nang gibutang dool sa Sodom. Magbantay mo basin o ang inyong tent dool na sa Sodom. Sa inyong pagpili, inyong gipili ang mas bibo, inyong gipili ang mas adunahan nga lugar, inyong gipili ang mas productive nga lugar. Pero baya, ingon din maigsoon, iyang gibutang ang iyang kampo, ang iyang tent maigsoon as far as Sodom and live in Sodom. Near Sodom, not actually in Sodom, but near Sodom. All right. Hello, mga papa. Makadungaw na gani mo, murag, maka-feel na mo sa atmosphere sa Sodom, delikado na. Kaya nga naman, ingon sa Biblia, the men of Sodom were extremely wicked and sinful against the Lord. Unsa daw, ang mga tao dito sa Sodoma, maigsoon, dili lang sila makasasala, but they are extremely sinful. Kanang modifier, maigsoon, extremely but pasabot, grabe yun ka makasasala. Grabe ka makasasala, extremely sinful against the Lord, unashamed and their open shame before Him. Gilalibang kagkatog anghel maigsuon nga
dito sa Sodom, hapit girip sa mga bayot maigsoon dito sa Sodoma. Grabe nga mga tao. Way patawad, bisan anghel ripon maigsoon. Ingon anak ka makasasala ang Sodom maigsoon. Muna'y dako nga bantayanan sa mga tatay. Tatay karong buntag, Sodom is not a right place for raising your children, your family. Ang Sodoma dili hustong lugar nga imong ibutang ang imong pamilya. Amen ba? Ang Sodoma dili hustong lugar nga imong ipahiluna ang imong mga anak. Alright. Hilabihan maigsuon ka, kuyaw ang kahimtang sa 2 Peter chapter 2 verses 7 and 8. Ikaduhang Pedro maigsuon kapitulo 2, 7 ug 8. And if he rescued righteous Lot, who was tormented. Paminaw mo. Ingon din sa Bible maigsuon, si Lot was tormented. Unsa man ang tormented? Gihasol siya sa iyang hunahuna. Mura siya mabuang maigsuon. Tormented. Doon na maigsuoy hasol sa iyang hunahuna. Doon ay samok sa iyang hunahuna. Ingon sa Bible, si Lot maigsuon, gihasol siya sa iyang hunahuna. By what? Unsay nakahasol sa iyang hunahuna maigsoon as he lived near Sodom. Ingon sa Bible, he was tormented by the immoral conduct of the unprincipled and ungodly men. Alright. Amahan, karong buntag, mahasol unta ta sa ato hunahuna. Amen. Mahasol unta ta. Unta maigsoon, musakit ang atong ulo, maghuna-huna maigsuon nga dunay palibot sa ato maigsuong panimalay, dunay palibot maigsuon sa ato magkabataan nga mga ungodly nga dili na Dioston, makasasala maigsuon nga magdaot sa kinabuhi sa ato mga anak. Ingon sa Biblia, he was tormented by the immoral conduct. Alright, sa dautan nga behavior, sa daotang kinaiya maigsuon. Imong bata, kung musugod na gani o pamalikas, o ako, bata, si Abi, dito mi sa Surigao, nag-pioneer pastor, nagsuon. Unya, si Abi, dala sa akong bayaw dito sa airport, dapit sa airport, sa Surigao City, daan sila ng puyo. Iska-adlaw lang, wala gayri adlaw magsuon. Unya gibalik pagkahapon, pagbuntag gikuha sa hapon gibalik maigsoon ang akong bata. Pagbalik sa akong bata maigsoon si Abi. Kusog na mangyawa, yawa. Hindi na ba yawa? Okay lang yawa, maigsoon kay tama maigsoon. Jawa. Oras lang maigsoon, oras lang. Nakakuha ng bata. Kaya nga no maigsoon, tungod sa conduct, tungod sa behavior, tungod sa kinaiya, sa iyang palibot maigsoon, naka-epekto kaniya. Alright. And I was tormented. Nahasol ako huna-huna maigsoon. Na yung kininga bata, di na pwede nga ako ding ihatag bisan asa o ipadala bisan asa. Nadaot maigsoon ang hunahuna sa bata tungod sa unprincipled and ungodly nga mga bata sa iyang palibot. For that just man, while living among them, filled his righteous soul. Listen, soul, ang iyang kalagwas maigsoon, was tormented day after day. Adlaw maigsoon, dunay tormented soul. Ang iyang kalag na hasol maigsoon, adlaw. Ilalima kag di ka makatulog. Mahasol ka maigsoon, kay ganong mahasol ka. Ingon sa Biblia, he was tormented day after day by what he saw, what he heard of the lawless act. Alright. Di siya makatulog maigsoon sa iyang nakita. Di siya makatulog sa iyang madungog maigsoon. Ingon sa Bible, amahan, palihog, sama unta takang Lot. Nga kung doon na nagani mga kinaiya sa ato mga bata maigsoon nga murag dili na
unbecoming, kana bang murag nakasupak na sa atong Christian principle, mamalikas na gani ang inyong mga anak. Alright, please, do na untay maigsuoy torment, do na untay kahasol, do na unta maigsuoy sakit sa atong ulo, maigsuon adlaw gabi, dili ta maigsuon unta makabarog sa kahimtang sa atong mga anak, kung kini maigsuon mudangat kanila. So balikon nako maigsuon, si righteous Lot, si Christian Lot maigsuon, was tormented day by day by the wickedness surrounded him. Alright. Ngano, sala ba sa mga anak? Dili maigsoon. Kinsang sala? Sala niya. Nganong iyang gibutang ang iyang tent dool sa Sodoma o Gomora. So, baliko na ko maigsoon. Dunay efekto. Dunay effect maigsoon ang pagpili ni Lot. Ang iyang pagpili maigsoon, ang pagpili samahan, maka-efekto maigsoon sa kahimtang sa anak. Hello? Amen ba? Ang factor maigsoon sa pagpili ni Lot, dili maigsoon spiritual. Ang factor sa iyang pagpili maigsoon is material. Ang rason sa iyang pagpili maigsoon tingali tungod kay nakita niya ang suto maigsoon nga nag-uswag, naglambo nga syudad. Nakita niya maigsoon ang dali nga kwarta sa Sodoma o Gomora. Nakita niya maigsoon tingali dali siya mailado sa Sodoma o Gomora. Nakita niya kining tanan maigsoon sa way paghunahuna nga ang iyang anak maigsoon, ang iyang makaanakan madaot maigsoon tungod sa efekto sa Sodoma o Gomora. Amen. Unya ato nakita maigsoon ang pinakadakong efekto maigsoon sa kahimtang ni Lot. Nga sa diha maigsoon nga ang Dios nagsulti kaniya nga kinahanglan mo gawas siya sa Sodoma Gomora, walay usa niya ka mga anak nga nagkuyog kaniya maigsoon. Silang tanan nagpabilin sa Sodoma o Gomora. Silang tanan maigsoon nasunog sa kalayo sa judgment sa Dios tungod maigsoon sa pagpili sa usa ka amahan. Amahan karong buntag sa dili pa ka makahimo sa imong pagpili, ampo usa. Amen. Sa dili pa ka makahimo sa imong pagpili, sa bisan unsang pagpili maigsoon, pwede ba nga muluhod ka mo ampo sa Ginoo? Ginoo, kini ba nga pagpili dili maka-epekto sa akong mga anak? Dili ba makahatod og kadaot sa akong mga anak o sa akong panimalay? Pag-ampo usa maigsoon. Si Lot wa siya mag-ampo. Walay record sa Bible nga siya nangamuyo sa Dios, sa giya sa Dios, sa iyang pagpili. Apan siya maigsoon gitukbod sa pagpili tungod sa nagpangidlap nga mga suga. Tungod tingali sa kabibo nga iyang nadungog maigsoon sa dalunggan. Tungod sa iyang nakita, maigsoon nga paglambo, pag-uswag sa siyudad sa Sodoma, maigsoon, mo'y hinungdan nga siya nagpili sa way pagtanaw sa iyang panimalay, sa way pagtanaw sa iyang anak, maigsoon. Ato nakita ang iyang asawa, nigligi, maigsoon sa Sodoma, Gomora, o pagligi na himong batong asin. Bisan ang iyang asawa, maigsoon, na afektahan, kining tanan, tungod sa sayop nga pagpili ni Lot. Amen ba mga kamahan? Praise God. Mingaw mga amahan. No? Sige lang kayo, balusan ra mo rin taon. Ikaduha si Eli. Sa Bible, na ay tao, gagigalag si Eli. Kini si Eli, maigsoon, mao ni ang pari sa templo sa Dios. Pari ni siya. Pastor ni siya. So, si Eli maigsoon, sakop siya sa mga tao nga dili angay nato sundon. Ngano man maigsoon nga dili angay sundon. Pari siya sa Dios, pari siya sa templo sa Dios, pero sa Biblia sa atong pagtuon dili angay sundon maigsoon si Eli. Alright. Ngano maigsoon? Ang usa sa sayop ni Eli maigsoon sa Biblia nga na-record, mao nga kini si Eli maigsoon wala magbadlong sa iyang mga anak. Nagdumili siya sa pagbadlong sa iyang mga anak. So doon ay mga tatay nga mahadlok mo badlong. Doon ay mga tatay nga murag maikog mo badlong sa mga anak.
na yung mga tatay, mga igsoon nga, mutolerate lang, bisan pa sa sayop sa mga anak, mga igsoon, wa kay kalainan ni Eli karong kabutagon kung ikaw mao kini. 1 Samuel chapter 2 verse 12, verse 17 and verse 24. Right, niya dinhi. Mga anak ni Eli, the sons of Eli, si Hofni o si Phinehas. Mao ni ang iyang mga anak lalaki. So, ang high priest or priest may igsoon nga si Eli, doon ay mga anak. Mga pari sa una, may mga anak. Ang mga pari karon way mga anak. Pero doon ay anak, sahay may igsoon, tinaguan da. Pero ang mga pari sa una, may mga anak may igsoon. O ang anak ni Eli nga pari may igsoon, si Hofni o si Phinehas. O matod sa Biblia dinhi verse 12, these sons of Eli or Eli were worthless. Why bili nga mga bata? Why bili nga mga anak sa pari? Ngano man, sila dishonorable, unprincipled men. Mga tao ni sila, mga bata ni sila or bayong-bayong nga anak sa pari, maigsoon, nga walay pagtahod sa templo. Way pagtahod sa seremonya maigsoon, nagibuhat sulod sa templo. They did not know nor respect the Lord. So the sin of the two young men, Hofni and Phinehas, was very great before the Lord. Nakasala maigsoon, dili ang ama mo'y nakasala, ang anak mao'y nakasala. O ang ilang sala, ingon sa Biblia, dili gaan nga sala, upon this was very great before the Lord. For the men treated the offering of the Lord disrespectfully. Ilang gitamay, ilang binuangan maigsoon ang offering sa Dios. Ang mga tao maghalad og offering maigsoon sa Dios. Ilang pangkanon, ilang maigsoon panamastamasa ng offering nga gibutang sa mga tao maigsoon alang sa Dios. Disrespectful sila sa Dios. Now Eli was very old and he heard about everything that his son were doing to all the people of Israel, and how they were lying with the men or women who served at the entrance of the tent meeting. Gawas ga sila, dishonored maigsoon sa Dios, ilang gitamay ang offering, ilang gibinuangan maigsoon ang offering, ang seremonyas maigsoon sa templo, ingon sa Biblia, kining mga lalaking anak sa pari maigsoon, ilang gibinuangan ang mga babae sa templo. Ilang gidulgan maigsoon, immoral sila ng mga anak sa pari. Sabi ninyo, dili pagdaot. Ang dakong problema karon sa mga simbahan maigsoon, mga anak sa pastor. Mga anak sa pastor. Tinuod na. Pastor ko maigsoon sa 30, 40 na hapit katuig. Mauning ako na diskubre, ako na obserbahan maigsoon. Ang dakong problema sa simbahan, ang mga anak sa pare o ang mga anak sa pastor, mao'y problema suliran maigsoon. Ilang gipang hilabtan ang tanang mga babae, anak sa pastor, ang tanang mga daga, tanang mga young people sa simbahan, puros na iyang uyab. Kung di man uyab, puros na hilabtan ang mga babae sa simbahan. Kaluoy kaayo maigsoon. Unya, niya, dakong sala ni maigsoon ng pagpasipala sa templo. Dakong sala ni maigsoon nga nahimo silang may kabastusan, immoral sa sulod sa simbahan. They were lying, naghigda sila maigsoon, nakigdog with the women who served at the entrance of the tent of meeting of the tabernacle. And Eli said to them, why do you do such thing, the evil thing that I heard? Ako nakadungog sa inyong gisulti from all these people. No, my sons, for the report that I have, I keep hearing from the passers-by among the Lord's people is not good. Nakadungog ang ama, nakadungog ang amahan maigsoon sa gibuhat sa mga anak. Wala malilong maigsoon sa ama ang trabaho sa anak. Pero unsa din higisulti maigsoon. 1 Samuel chapter 3 verse 13.
Now I have told him that I am about to judge his house forever for the sinful behavior which he knew. Ingon ang Diyos, hukman ta kaili. Tungod sa imong kinaya, mao kini. Nasayod ka sa sala sa imong mga anak. It was happening because his sons were bringing what? A curse. Unsay gidala sa iyang mga anak, tunglo. Katong iyang mga anak nagpasipala, maigsuon sa offering, nagpasipala sa seremonya sa simbahan, nagpasipala sa mga kababayan diha sa templo, ingon sa Biblia, nagdala kini og tunglo. Ay lalimang ka. Ang amahan, sincero. Ang anak mo'y nagbuhat, pero ang tunglo maigsuon, hingabot sa tibuok pamilya. Bringing a curse on themselves, dishonoring and blaspheming God. And he, listen, Eli, he did not rebuke them. Unsay nahitabo maigsuon, ang tunglo hingabot, kaya ang amahan wala mo badlong kanila. Amahan, di gani mo mantigo mo badlong sa sala sa inyong mga anak, maikog mo, mahadlok mo, mag-alang-alang mo, tiadta mo, ang tunglo, dili lang moabot sa inyong anak, ang tunglo moabot sa tibok ninyo nga banay. Amen. Ayaw mo maigsuon kahadlok. Badlunga ang inyong mga anak. Amen? Badlunga. Dahil at maigsuon sa gitawag permissive age. Hallelujah. Nga ang mga kabatan-una nato, ang ato mga anak, maigsuon nagtubo sila. Ug unya nakita nila nga dunay boundary line sa mga tatay. Ang tatay, dili maigsoon maka-cross in that boundary line. Murag labi na kung ato mga anak graduhan na, ang ato mga anak bastaas o kinaadman kay kanato, atong nahuna-huna nga dunay boundary line maigsoon. Nga kitang mga amahan, nga tingali wa kay taas, nga kinaadman, dili ta makabadlong sa ato mga anak nga dunay mga grado, dunay natiwas maigsoon nga edukasyon. Unya magdumili ta, mag-alang-alang o mag-ukon-ukon ta sa pagbadlong maigsoon kanila. Alright. I tell you, maigsoon, balik, dunay tunglo sa mga amahan nga dili mo badlong sa iyang anak, sa ilang sala. Amen? Hallelujah. Unta, mga amahan, magkaigon ka mo no to their demands. Doon na mo'y kaisog, doon na mo'y kagahom, nga musulti o dili sa ilang mga demands, sa ilang kinabuhi. Hallelujah. Proverbs chapter 29 verse 15, the rod and reproof or godly instruction, godly discipline, give wisdom. Sa ato lagod karon kay doon na manggoy sa nang balaod nga gi bago pa lang gitudlo sa bawsi, no? Doon na violence against children and women. Nga sa Amerika, sa Japan, sa ubang western countries, magson maghawid na ganing bunal ang amahan o ang inahan aron pagdisiplin sa anak. Moingon dahil anak sulay, mutawag kong pulis. Oh, tinuod na maigsoon, mutawag kong pulis. Ang amahan, ang ginikanan maigsoon, ang mga amahan, di na makahimo pagdisiplina sa ilang anak, kay dunay nagpaluyo maigsoon, nga balaod sa gobyerno, nga dili pwede tandugon ang mga kabataan sa ilang gusto. Munang dakong suliran o problema maigsoon, juvenile problem maigsoon, sa atong nasod, sa ubang mga kanasuran, labi na sa mga western countries maigsoon, sa Europe, uban pa maigsoon, bisan sa Asia, ang hinungdan tungod kay gipaluyuhan maigsoon, ang mga kabataan sa sayop maigsoon, sa sayop nga principle sa pagtudlo sa mga kabataan.
sa pagbadlong sa mga kabataan. Ang amahan, wa na katungod mo badlong sa mga kabataan. Pero ang Bible, nag-ingon, the rod and reproof, pagbadlong, ang bunal maigsoon. And these terms are godly, it means godly instructions. Doon ay instruction maigsoon sa atong bunal. Di tigalig yun, dos por dos. Pero sa gamayng bunal, sa gamayng stick maigsoon, sa gamayng sakit, nga ipahamtang nato sa atong mga kabataan, kini maigsoon mag-serve as their instruction. Doon ay wisdom ni ini maigsoon. Amen. Doon ay wisdom, ma-realize nila nga sayop ang ilang gibuhat, ma-realize nila nga dili hustong dalan ang ilang gihimo, kay doon na maigsoy rod and reproof. Ingon sa Bible, these are godly instructions that give wisdom to children and young. But a child who gets his own way, katong bata maigsoon, nga bisay unsay gusto niyang pangayoon, bisag gusto niyang buhaton, huna-huna maigsoon, iyang maangkon o madawat maigsoon, diha-diha dayon, ingon din sa Bible, it brings shame to his mother. It brings shame to his father. Magdalag kaulawan maigsoon. Alright. Mabuntis imong anak, unya, 15 anyos pa, 12 anyos pa, malipay ka. Hello? Di ba magdaan ang kaulawan sa ginikanan? Di mo ipasigar mo, may managraduation kay palitrato ka, tapat sa imong anak, may igsoon nga daghang medalya, pero buros imong anak, ipasaka ni mong intablado, o da, imong ipaghambog, gadi ang akong anak himburos, way lalaki, way bana. Dili may igsoon, unsa ni siya? Kaulawan sa amahan, kaulawan sa inahan. Si amin na mo, amen. Fathers, please, discipline your children. Amen. Disiplinahan ninyo ang inyong mga anak. Ang kaugmaon sa inyong mga anak, naa sa inyong makamot. Ang kaugmaon sa inyong mga anak, naa sa inyong pagbadlo, naa sa inyong pagmaymay, naa sa rod and reproof and divine instruction nga gisulti sa Dios kanato. Si Eli maigsoon, o si Eli ato nakita sa Bible maigsoon, there was a curse from God. Doon na maigsoy tunglo nga gibutang sa Dios kanila tungod sa mga anak nga wala mabadlo sa ilang masala. Thirdly, Akan. Si Akan maigsoon, mao kini ang usa ka amahan nga ato nakita maigsoon that he practices deception, dishonesty sa panahon ni Joshua maigsoon. Klaro kaayo dinhi sa Bible, Joshua chapter 6 verse 17 through 19, the city and everything that is in it shall be under the ban that is designated to be destroyed as form of a tribute. So ang tanan kinahanglan gyud maigsoon patyon, ang tanan kinahanglan gyud puuhon. Ingon ang Dios, ayaw binli bisan usa, ang tanan kinahanglan gyud puuhon alang sa Ginoo, to the Lord. Kinsa ray ibilin? Si Rahab lang, kadtong babae nga nagtago maigsoon sa spy. Kay dunay mga espiya nga gipadala sa Israel, unya kadtong ilang nasudlan maigsoon, prostitute si Rahab, pero maigsoon gigamit siya sa Dios, iyang gitaguan kadtong may spy maigsoon sa Israel. And so ingon sa Bible maigsoon, agig balos kang Rahab, ang tanan gipamatay, dili lang maigsoon kadto si Rahab. Ayaw patya ang prostitute, and all the people who are with her in the household shall be allowed to live. So ang tanan nga naa sa iyang panimalay, dili patyon. Ingon ang Ginoo, because she did as he hid and protected the messengers from we sent, or whom we sent. But as for you, listen, ingon ang Dios, keep yourselves away from the things under the ban. Palayo kamo sa mga butang.
palayo kamo. Ayaw niyo hilabti ang bisan unsang butang diha sa syudad which are to be destroyed, so that you do not covet them and take some of them under the ban or personal gain sa inyong personal na panginahanglan. And put the camp of Israel under the ban, doomed to destruction. Bring disaster upon it. All the silver and gold and articles of bronze and iron, unsa daw, are holy. They are consecrated to the Lord. They shall go into the treasury of the Lord. Unsay balaod sa Dios, ang tanan nga mga treasures, ang tanan nga mga hamili nga mga butang sa syudad, kinahanglan asa daw ibutang. Asa daw ibutang? Sa treasury sa Ginoo. Ibutang sa simbahan, ibutang sa buluhaton sa Dios, ibutang sa simbahan. So dunay order ang Dios mayson, ayaw hilabti for personal, any personal gain or personal position. Dili niyo hilabtan ang mga butang na iya sa Dios. Amen, mga amahan. Amen. Mga amahan, pagtuon mo unsaon pag set aside sa mga butang nga imo o sa mga butang sa Dios. Amen? Amen ba? Alright, naan ninyo ang desisyon, naan ninyo maigsoon ang gahom sa pagpili sa suod sa panimalay, may kalabot maigsoon sa mga butang nga inyong angkunon o sa mga butang nga inyo maigsoong ihatag para sa Dios. Alright. Ang tithe, igon sa Bible, bring the whole tithes into the storehouse of God. Doon ay Kristohanon din maigsoon. Ang bana, gusto gid mo tithe, ang asawa maigsoon, di gid gusto. Isa ayaw pag-tithe. Pero yung ang bana, pero gasulti man ang Ginoo. Bisan pa, ayaw gid pag-tithe. Dugay bangi nila maigsoon. Kaya nga, ang bana gusto mag-tithe, ang asawa dili gusto mag-tithe maigsoon. Sao man mo na? Kada Domingo, sige sila away. Labi na mawalis Pastor Largo. Samot, nag-away na yung ulit. Ginatalagi ka. So mag-away sila, mahitungod maigsoon sa tithe. Pero paminaw mo, ang desisyon maigsoon sa panimalay, sa pagtipig alang sa kaugalingon o ang paghatag alang sa Dios, naa sa bana. Amen ba mga asawa? Alright. Naa sa bana, pag-ingon sa bana dahil set aside ang ikapulo para sa simbahan. Asawa, igahin ang ikapulo para sa Diyos. Alright. Kini maigsoon ang sugo, ang order sa Diyos. Ingon sa Biblia maigsoon, ang mga butang, bulawan o uban pa nga inyong gidaog sa syudad, kinahanglan ihatag para sa Diyos. Alright. Human maigsoon bidaog ang Israel sa Jericho, they traveled next to conquer the land or the city, small town, of Ai. Human sila maigsoon nakadaog sa dako nga syudad maigsoon sa Jericho. Another, next maigsoon nga battle nga ilang giatubang was the battle in Ai. Ai was just a small community, gamay lang nga syudad, gamay lang ang tao maigsoon. And Ai defeated Israel. Nakadaog sila maigsoon sa Jericho, nakadaog sila sa dakong syudad, pero napildi sila maigsoon sa gamayng barangay, gamay maigsoon nga paggubatan. Nahipong si Joshua. Ingon si Joshua, nganong nahitabo man eh? Nganong napildi man taga kagamay na sa atong kalaban? Gikuhaan po ang gani nato o mga army kay murag daghan rata i-compare sa AI. Atong gitanaw kini maigsoon nga kumingking ra sa panggubatan nga dili kit sila mudaog batok kanato ngano man nga kita napildi man. Nangutana siya sa Dios sa ilang kapildihan. Paminaw mo. Ingon sa Bible, Israel has sinned. Ang Israel nakasala. They have also transgressed my covenant which I commanded them to keep. Unsa daw, napildi ang Israel maigsoon sa gamayng AI na barangay or baryo maigsoon sa panggubatan
Kay ang Israel wala makatuman sa akong gisulti kanila. Wala nila tumana ang akong gisulti. They have transgressed. Nakasila sila. Ilang gisalikway ang pakigsaad nga akong gisugo kanila. They have even taken, gikuha nila some of the things under the ban. And they have both stolen and denied the thief. Alright. Nangawat sila. Alright. Nangawat sila. Unsay ngaan maigsuon sa nanguha, unya di mananghid. Kawat. Amen. Unsay ngaan sa mga mananghid unya dili muuli. Kawat gihapon. Na may uban manang pahulma ko kudkuran, kaguran. Oo. Naupos na lang maigsuon ang ngipon sa kaguran. Huwag pagin mauli. Angan, may sulod kawat na. Gikawat di mo. Maniboy uli. Gihul. Nananghid ka pag hulam. Pero problema, wa man mo giuli. Kawat gihapon na. Kawat gihapon na. So nangawat sila maigsoon. Ganun nangawat sila. They have taken some of the things under the ban. And they have both stolen, and not only stolen, but they denied the thief. All right. Ilang maigsong gitaguan ang kawatan, wa di lagi expose ang kawatan, wa di lagi expose ang nagkuha maigsoon. Nagtago sila, nagpakaroon sila, nga wa sila'y sala maigsoon. Sa ganito, bring the whole tithes into the storehouse of God, so that there may be meat in mine house. Teach me, sa Bible, sulay ako ninyo, dili ba, ablihan ako. Alright. Try me, prove me, and I will open you up the windows of heaven. Windows of heaven. Ang iyang pangutana, maigsoon, nangawat ka mo. You have stolen from me. You have robbed me. Ingon ang Diyos maigsuon sa Israel, you robbed me. You have stolen from me. And they questioned God, Lord, hain man mi nangawat nimo, haasa man mi Ginoo nanguha sa imo. He said, you robbed and stolen me by your tithes and by your offerings. Inyong gikawat ang inyong, gikawat ninyo ang ako para sa ako, ang ikapulo ninyo. Ngayon nga naman, listen carefully. Listen. May sabihin sa Bible, tithes are of the Lord. Ay ikapulo, dili na imo. Ang ikapulo, may son, iya na sa Diyos. Makaigon ba tatanan o amin, may son? Iya na sa Diyos. Nga ang Diyos, may son, nag-require ni ini. Tungod kay iya kini. Iyahan iya lang giklaim, iya lang maigsoon giklaim ang iya. Bring to me my tithes. My tithes. Hallelujah. Pero kita mo ito, ako di kay ako guy gahago ini. Ako di kay ako guy paigo ini. Ingon sa Biblia, sige, buhat ka. Sa dihang buhat ko nimo kini ang imong ngalan, tulisan. Kawatan. You are a thief. Kawatan ka. Ingon sa Biblia din, you have both stolen and you have denied the thief. Moreover, they have also put the stolen object among their own things. Gibutang nila ang ilang kinawat, katuntay, katong iya sa Diyos. Ilang gibutang sa ilang property, sa ilang kaugalingon, ilang gihuna-huna nga ako ni, sa ako ning kaugalingon, also put the stolen objects among their own things. Ilan ang giilang nga ila, katong kwarta nga iya sa Dios, katong butang nga iya sa Dios. That is why the soldiers of Israel could not stand and defend themselves. Paminaw mo maigsoon. Kita mangawat na sa Ginoo, nauna mo walay consequence, doon na rabay gira sa kinabuhi nga atong giatubang maigsoon.
Amen? Kung moabot ning gera sa kinabuhi, ingon sa Biblia maigsoon, ang inyong mga sundalo dili na makahimo sa pagbarog aron makadefensa sa imong panimalay, aron makadefensa sa imong asawa, aron makadefensa sa imong mga anak. Nawala ang gahom sa defensa sa kinabuhi nato maigsoon kung dunay pagpangawat na nahitabo maigsoon sa atong kaugalingon. They could not stand. Soldiers of Israel could not stand and defend themselves before their enemies. Hallelujah. Musud, maigsoon ang kaaway sa atong makinabuhi. Musud ang balatian, musud ang kapobrihon, musud, maigsoon ang kalibog, musud ang panagbangi, ang kagubot sa panimalay. Walay makabarug na defense sa batok ni kay nga naman, gikawat nimo ang iya sa Dios. They turned their back. They ran before them because they have become accursed. Nahimo silang matinunglo. Yeah, maigsoon sa Malakay, you are cursed with a cursed. I will not be with you anymore, says the Lord. I will not be with you anymore unless you destroy the things under the ban from among you. Pamina mo mga tatay, you all know what is in your house. Nahibaw mong unsa sa inyong, unsay naa sa inyong panimalay. Amen? Nahibaw mong unsa. Nahibaw mo maigsoon nga doon ay mga kinawat that belongs to God in your house. Nahibaw mo nga doon na maigsoy gitaguan ilalom sa carpet. Doon na maigsoy bulawan o mga silver nga gitaguan maigsoon ilalom sa mga lingkuranan maigsoon. Someone had stolen that which belongs to God. Right. And the whole family, the whole congregation, the whole household was suffering the consequences. Kinsay nag-antos, dili lang ang nangawat. Kinsay nag-antos, dili lang ang ama, dili lang ang ina, dili lang ang anak. The whole people in the household, the whole congregation was suffering for the consequence. Hallelujah. Kinsay nangawat ato maigsoon. Kinsay ngalan sa tao nga nagkuha maigsoon sa gidili niya itong panahon na si Akan. Ina nyo, Akan. Alright. Akan. And Akan answered. So Akan answered Joshua and said, in truth, he said, Joshua, sa tinuod lang, I have sinned against the Lord, the God of Israel, and this is what I have done. Mao ni ang akong gibuhat. So diyan na maigsoon si Akan, nagsulti na siya. Nakita niya maigsoon ang consequence. Nakita niya maigsoon ang suffering. Nakita niya ang defeat maigsoon sa Israel. Ug dasayod siya nga siya mo'y pabilo sa kapildihan maigsoon sa Israel. Mo nang higsulti siya, I have sinned against the Lord, the God of Israel. And this is what I have done when I saw among the spoils in Jericho, what? A beautiful robe from Shinar, southern Babylon, and 200 shekels of silver, and a bar of gold weighing 50 shekels. I wanted them, and I took them. Nakita niya maigsoon ang kwarta, nakita niya ang daghan maigsoon, mga hamili at butang maigsoon, nga dili iya maigsoon. Alright. Giintras sa ila tungod kay midaog sila batok sa Jericho, pero dili iya sa Dios. Pero iyang yun-ahuna, total kami may nakig-away, total kami may nagbuhi sa kinabuhi, na ako'y privilege nga muhakot sa gusto na kong hakoton, sa gusto na kong kuhaon. And then, I wanted them and took them. Behold, they are hidden in the ground inside my tent with the silver underneath. Unya ang nahitabo maigsoon, si Akan, ang iyang mga anak, ang tanang membro sa iyang panimalay maigsoon, gibato, hangtod,
sa kamatayon. Si Akan nakasala. Nakita niya maigsoon ang iyang asawa, nakita niya iyang mga anak, maigsoon nag-antos sa kasakit sa mga bato maigsoon. Ngayong dapat kanila, wa lang gibato sila sa kamatayon, gisunog sila maigsoon. Kay dili sila angayan sa panimalay sa Dios. Ngano? Tungod sa usa ka amahan. Amen. Hallelujah. Bawi ta. Dili ta humana tong negative nga mga tatay adto ta sa mga positive nga mga tatay. These are the type of fathers that we need. Mao ni ang klaseng papa nga atong sulugon maigsuon. Mao ni ang papa nga angay nato maigsuon nga ubanan ang iya maigsuon gibuhat sa kinabuhi. Number 1 is Enoch. Si Enoch maigsuon giila siya nga naglakaw ubad sa Dios. He is the man or a man that walk with God. Genesis chapter 5 verse 22, and Enoch walked with God. Sa laing translation, Enoch walked side by side with God. Amen. Dali ragod, Brad Ruel. Dali. May ka kay mura magkag Diyos ug dagway kay puti na ba ng imong bungot. Mura ni Diyos na may rayuma. Alright. Kung ako si Enoch, kini ang Diyos maigsoon. Ingon sa Bible, Enoch walk with God. Pero ang tinuod nga translation maigsoon is this. Enoch walk side by side with God. Amen? Side by side with God. Bisan asa mo adto maigsoon si Enoch, mag-uban ang Diyos maigsoon. Rayuma. Praise the Lord. Enoch walk with God. Amen? Muadto si Enoch sa iyahang opisina, naagihapon uban kaniya ang Diyos. Muadto si Enoch maigsoon sa iyahang balay, nag-uban gihapon ang Diyos. Muadto si Enoch maigsoon sa simbahan, uban gihapon ang Diyos. Sa iyang negosyo, uban gihapon ang Diyos. Sa tanan maigsoon dapit nga pagalaktan ni Enoch, Enoch walk side by side with God. Pakpakan nato maigsoon si Enoch. Hallelujah. Praise God. O bisag unsay buhaton maigsoon ni Enoch, naa ang Diyos. Mahadlok si Enoch maigsoon magpakasala. Mahadlok si Enoch maigsoon magbuhat og dautan kay nganuman he was side by side with God. Naa siya tupad kanunay sa Dios, mong di siya makahimo maigsoon sa pagbuhat og butang maigsoon nga makadaot sa ngalan sa Dios. He was walking side by side with God. Hallelujah. After he begot Methuselah 300 years and begot son and daughters. Walking side by side with God. Pero naingon sa Bible maigsoon, sa Genesis 17:1, Abraham when 99 years old, pila na edad ni Abraham? 99 maigsoon anyos, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me. Walk before me. Kisabay mag-una maigsoon. Ha? Kung ang Diyos ni maigsoon, unsa man, hay man ang before, did he maigsoon? Or sa tubangan? Kung did he kas tubangan, sabot pasabot maigsoon. Before me, walk before me. I am the God Almighty. Walk habitually before me with what?
with integrity, knowing that you are always in my presence. So by this time, maigsoon, dili lang ni side by side. Ingon sa Bible, maigsoon, walking with integrity, walking always in the presence of God. Pagpaka nato mga tatay. Mga tatay, maglakaw mo sa kinabuhi kanunay in the presence of God. So first, walking side by side, now walking before God. Pero sa Galatians 5:16, but I say, walk habitually in the Holy Ghost. Dili na side by side, dili na before God, but what? In the Holy Ghost. Walk in the Spirit, seek Him and be responsive to His guidance, and then you will certainly not carry out the device of the sinful nature which responds impulsively without regard for God and His precepts. Walk in God. This is the most intimate walking in God. Walking in God. So dili lang kilid, dili lang sa unahan, kung dili unsa in sa sud na maigsoon. Walking in God. Pagpagan nato ang Dios maigsoon. Salamat. Okay. Hallelujah. Hinahinay. Hinahinayo. Hallelujah. So mga tatay, agda ta sa Dios, sama kang Enoch, maglakaw ta, uban sa Dios. Maglakaw ta, maigsoon diha, sa presensya sa Dios. Maglakaw ta, maigsoon, in the Spirit. Sulod sa presensya o sa Espiritu sa Dios. Next is Noah. Kilahang lantang mga amahan, maigsoon, sama kang Noah. Hebrews 11:7, by faith with confidence in God and His Word, Noah being warned by God without event not yet seen. Wa pa makita niya maigsoon, gisultian sa Dios si Noah, and reverence prepared an ark for the salvation of his family. Salvation of his family. Mga amahan, sa maunta ta kay Noah, pandayo nato ang arka sa kaluwasan sa ato panimalay. Amen. Pandaya ninyo ang arka sa kaluwasan sa inyong panimalay. Siguruan ninyo nga ang membro sa inyong banay, ang inyong mga anak, nakaalagad sa Dios, nakadawat kang Kristo, nga ilang personal manluluwas. Ayaw mo kalipay, ang inyong mga anak nakabatuna og balay, ang inyong mga anak doon na sakyanan, ang inyong mga anak dako nagsweldo, ang inyong mga anak ilado na sa katilingban, ayaw mo kalipay. Ingon siya sa Biblia, magkalipay kamo kay ang pangalan sa inyong mga anak nasulat na sa libro sa kinabuhi alang sa kaluwasan. Hallelujah! For what shall it profit a man if he gain the whole world but loses his soul? Pag-graduate sa ato mga anak, ay, grabe na ito kalipay. Doon ay usa ka amahan, dinhi, mag-isuto dito. Grabe yun, ang iyang anak, iyang gibutang garland, magsul, kutob sa liog, di na makaduko ang iyang anak, iperti kabaga sa garland, nagisulo, magsuhon, niya pagtawag sa iyang anak, magsuhon, doon ay usa ka award nga dadawat sa iyang anak. Ang award, magsuhon, best in attendance. Nevertheless, bisag best in attendance, magsuhon, nakabarong ang ama, kompleto maigsoon, sapatos, tanan, hinapay, unya, very proud siya sa anak, palitrato maigsoon, nagpakuha pa siya kanang mga kameraman nga tag 20,000, pero best in attendance. Iya maigsoon garbo, kay ang anak nakadawat maigsoon og award, best in attendance. Pero I tell you, karong buntag maigsoon, doon ay mas dako pang award nga ato madawat sa ato mga kabataan maigsoon kung ang ilang galan na sulat sa libro sa basahon sa kinabuhi ang kaluwasan nga ilang nabatunan. Praise the Lord.
Tanawa ang inyong mga anak, gikan sa kinamagulangan, hangtod sa kinamanghuran, nakadawat ba kang Kristo, ang personal manluluwas? Nag-ampo ba sila magabi o sa buntag? Mag-ampo ba sila sa panahon sa pingkaon? Praise the Lord. Ato tanaw ng kahimtang sa ato mga bata kung sila nagbasa ba sa Biblia, pandayon nato ang arka sa ilang kaluwasan samtang sila batanon pa. Amen, mamagsohon. Mao ni ang atong kalipay, mao ni ang tumong maigsoon nato sa atong panimalay o sa atong makabataan maigsoon. Labaw kay sa ato maigsoon pagtigom og salapi alang sa ilang kaugmaon, alang sa ilang pagtungha o pag-eskwela, maigsoon ang labing dakong mahinungdanon na ato hatagag pagtagad sa atong makabataan, mao ang ilang kaluwasan maigsoon. Kay way kapuslanan sa tao ko maangko niya ang tibuok butang sa kalibutan apan malaglag kaniya ang iyang kalag. Hallelujah. By faith with confidence in God, His Word, Noah, being warned by God about event not yet seen, and reverence prepared an ark for the salvation of his family. By this act of obedience, he condemned the world and became an heir of righteousness which comes by faith. All right. An act of obedience. Tunay pamilya din, hindi na ako isuntikin sa ngalan. Perti baga siya galak. Mga babae, rabatanan, na usala kalaki. Pero every time na ipagsimba magsoon, na ang kinamanghuran nato sa kinamagulangan. Dala niya ang iyang banay, dala niya ang iyaha magsoon pamilya, diha sa kataro, dala niya magsoon ang iyang pamilya, diya sa pagbudlay sa kinabuhi, ako nakita maigsoon na kining amahan matinud-anon sa tanang bahin sa kinabuhi. Hallelujah! Nganuman, din sa Bible maigsoon, ingon sa Bible, si Noah maigsoon, he condemned the world. Iya maigsoon gisalikway ang kalibutan, wa niya maigsoon gibahog ang iyang mga anak sa kalibutan, and he became an heir of righteousness which comes by faith. And Genesis chapter 6 verse 8 and 9, but Noah, because of this, listen, amahan gani ka maigsoon nga magpanday para sa kaluwasan sa imong anak. Unsa ingon sa Biblia, Noah found favor. Amen. Mga amahan, makabaton mo pabor gikan sa Dios. Noah found favor and grace in the eyes of the Lord. Nagpanday siya maigsoon, iyag yung tanaw nga iyang mga anak maigsoon, naagayod sa dalan sa katarong. Way naluwas ni atong panahon na maigsoon, ang tanan nangamatay, ang tanan maigsoon, na lumo sa tubig, at tibok kalibutan maigsoon, gitabunan sa tubig, ang bugtong naluwas sinuwa o iya mga kabataan. Kaya nga naman, samtang wala pang baha maigsoon, gipanday ni Noah, dili lang ang arka sa kaluwasan, gipanday ni Noah ang arka maigsoon sa iyang mga kabataan o sa iyang mga kanakan. Mag-unsa man itong arka maigsoon sa kaluwasan, mag-unsa man itong dakong arka maigsoon, kung ang iyang anak mismo, dili makasaka sa arka sa kaluwasan. Ang pinakasakit tingali maigsoon kung sinuwa sa 120 katuig niyang pinandayay maigsoon sa arka sa kaluwasan, ang iyang kaugalingong mga anak manuktok sa diha maigsoon nga mo taas na ang tubig, manuktok pa, tatay Noah, ablihi kami. Nadunggan ni Noah iyang anak, nadunggan ni Noah ang tingog sa iyang anak maigsoon, apan dili na siya makaabli ni ini tungod kay ang gisiraduan sa Dios, dili na pag-ablihan sa tao. Amen. Mao na nga si Noah nasayod di ining kahimtang maigsoon. Sa wa pa ang dakong tubig, sa wa pa ang lunop maigsoon sa tibuok kalibutan, sa naong sa kalibutan maigsoon, gipanday ni Noah ang arka sa kaluwasan, gipanday po ni Noah ang arka, ang kaluwasan sa iyang mga kanakan, sa iyang pamilya, sa iyang mga kabatuan. And so, Noah was a righteous man, one who was just and had right standing with God, blameless in his generation. Hallelujah.
blameless in his generation. Noah walked, live habitual fellowship with God. Okay. Last, Abraham. Abraham makes on Genesis 18:19, for I have known, chosen, acknowledged him as my own, so that he may teach and command his children and the sons of his household after him to keep the way of the Lord by doing what is righteous and just, so that the Lord may bring upon Abraham what he has promised him. He trained the way they go. Si Abraham ay son iyang gitudluan, ang iyaham ay son kaliwatan sa dala nga angay nilang pagalaktan. Salamat ko sa mga amahan din. Mga amahan din, doon ang inyong hago, doon ang inyong yung gihimo nga palingkamot, gidala ninyo ang inyong mga kabataan sa simbahan, sa tinguha nga kining mga kabataan makasubay sa dalan sa Dios alang kalinaw sa ilang kinabuhi. Proverbs 22 verse 6, train up a child. Train up a child in the way he should go. Teach him to seek God's wisdom and will for his abilities and talents. Even when he is old, he will not depart from it. Kano sa daw i-train ang tao? Kano sa sugda nato pagbatuto ang tao? Child, samtang bata pa siya. Tudluin ninyo ang kabataan ninyo. Tudluin ninyo ang mga bata, samtang sila mga bata pa sa dalan nga ilang pagalaktan. Unsa may dalan sa mga kabataan maigsuon. Karon ang dalan sa mga kabataan as early as 2-3 years old maigsuon doon na cellphone. Inyo nang ipalitan og cellphone maigsuon. 15,000, 8,000, inyo nang ipatagan mga bata magdagandagan doon na mga cellphone. Ingon anak maigsuon ka common o ordinary ang mga cellphone karon. Pero wa ba mo mahibalo maigsuon? Kining inyong gihatag sa mga kabataan makadaot sa ilang kinabuhi. Kinabuhi maigsuon espirituhanon. Ang cellphone maigsuon usahay mo kambyo sa pagbasa sa bata sa Biblia. Mo kambyo kini maigsuon sa tinguha sa bata mahitungod sa Dios. Ang mga kabataan sa Sunday school dili na interesado kaayo maigsuon sa Sunday school. Mas interesado sila maigsuon mag-surf diha sa ila maigsuon cellphone. Magdula-dula maigsuon ang mga young people nato, doon ay mga games nga ila maigsuon duwa-duwaan nga ma-enjoy sila maigsuon kaysa magbasag Biblia. Ma-enjoy sila maigsuon kaysa mo-attend og fellowship. Mag-enjoy sila maigsuon kaysa magamit sa simbahan para sa kaymayaan sa Dios. Tungod diin ang mga butanga. Paminaw, train up a child in the way. In the way. Unsay dalan nga angay natong itudlo sa atong mga bata. Dalan sa pag-ampo, dalan sa pagsimba. Amen. Dalan sa pag-alagad sa Dios. Dalan maigsoon sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa pagsabot kung kinsa o unsa ang Dios maigsoon sa ilang kinabuhi. Mao na ang way, mao na ang dalan sa mga kabataan maigsoon. Sa dihang matigulang na sila, ang atong mga kabataan, they will never depart from that road, from that way. Kung sa ingon ni Joshua maigsoon, as for me, kusga ninyo, as for me and my house, we will serve the Lord. Dili si Mrs. Joshua ang nagsulti ni Ana. Dili, may ang anak ni Joshua ang nagsulti ni Ana. Ang nagsulti ni Ana, si Tatay Joshua. Si Papa Joshua nag-ingon, as for me and my house, and my wife, and my children, as for me and my whole household, we will serve the Lord. Kanang nga proclamation maigsoon, dili para sa mga babae, dili para sa mga WMs, dili para sa mga young people, para na sa mga MM, sa mga tatay sa simbahan. I hope that next Sunday maigsoon, alas 5 sa buntag Domingo, may nakabangon na mo tanan. Hoy, bangon!
bangon maigsoon ang tanan kay hinsinggit na ang tatay, hinsinggit na si Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Hallelujah. Wa siya magtagad kung unsay buhaton sa ubang amahan. Ang ubang amahan maigsoon paingon sa sabungan, sa buntag sayo, paingon sa sabungan. Ang ubang inahan o amahan maigsoon, naghikay kay moadto sa beach, mga ligo, ang uban magsuroy-suroy, kung asa mo suroy, pero si Diyos, bahala mo, asa mo, bahalag sa inyong buhaton. But as for me and my whole household, we will serve the Lord. Pagpaga nato, Ginoo maigsoon. Hallelujah. Hallelujah. Amahan, karong buntag, ang akong pangutana, are you determined that you and your family will serve the Lord? Ikaw ba, amahan, karong buntag, determinado ka ba sa sulod nimo? Sincero ka ba sa sulod nimo? Nga sama kang Joshua mo ingon na ikaw, alag ka nako, as for me and my household, we will serve the Lord.